isang barangay na labada? Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay
ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na, milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Ngayong ika-80. Ngayong Mahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Konkretong solusyon sa mga problemang matagal nang kinakaharap ng bansa tulad ng corruption at mataas na presyo ng pagkain at bilihin na direkta nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng maraming pamilya ang gustong marinig ng mayorya ng mga Pilipino sa sona ng Pangulo. Batay po sa survey at pananaw ng publiko, nais nilang marinig ang mga plano ng administrasyon para mapababa ang inflation, magpalakas ng ekonomiya, magpataas ng sweldo ng mga manggagawa at pahusayin ang mga serbisyong pangkalusugan at edukasyon. Ayaw nang marinig ng mayorya ng mga Pilipino ang magandang numero, bagong slogan kapalit ng mahiya naman kayo at listahan ng natapos na proyekto. At wala na ring puwang sa kanilang mga pangako sa ikalawa sa huling sona ng Pangulo. Tiniyak naman ng Pangulo na magiging malinaw, makatotohanan at hindi mahaba ang SONA 2026 na ayon sa Malacanang ay magiging earth-shaking. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Din ang balak, magtago ka na. 2x2, si Jerry at si Anthony. Narito na, 2x2, hahataw ng todo. Urado ka, 2x2, ang katotohanan. Dala nila, 2x2, walang sinasamba pale. Maniwala ka, 2x2, hataw ng husto, tol. Umasa ka, 2x2. 2x2. Hi. Magandang morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Pero ngayon po ay Monday, July 27, ikalimang sona ng Pangulo. Totoo ba? Totoo ba? Verum est na ayaw na ninyong makarinig ng bagong slogan? Kapalit ng mahiya naman kayo? Parang yung iba ay nag-aabang kumbatsero eh. May iba, Kung may anong iba. kung anong ipapalit ng Pangulo doon sa mahiya naman kayo. Ayan, Ayan, ano nga kaya? Meron kaya? At totoo bang ayaw nyo nang makarinig? Ayaw nyo rin, totoo bang ayaw ninyong makarinig ng listahan ng mga natapos na proyekto? Di ba karaniwan kasi yun Kasi sa karaniwan SONA yun. Kasi hindi, siguro magtanong tayo, kapag kasi sinabing state of the nation, kalagayan ng bayan, bansa, ng estado, ng bansa. Parang talumpati tungkol sa kalagayan ng bayan. Ibig o ng sabihin, bansa. yung mga nagawa niya sa nakalipas na doon sa isang taon na ito. At kung ano ang gagawin pa. At anong gagawin pa. Parang yun ang pagkaintindi natin, ha? Kung bakit ginagawa ang SONA. Ang SONA. Kasi reporting to
reporting. Hindi na reporting. pwedeng magsosona ka nang wala kang babanggitin kung anong kasalukuyan mo estado. Kung ano yung mga nagawa mo At na. mga nagawa mo at na. gagawin pa. Yun. Kaya nga, kayo ba'y na-survey? Kayo ba'y Ayun. natanong? Mga textmates, mga text partners. At ang sabi, mga problemang matagal nang kinakaharap ng bansa tulad ng corruption. Talaga yan. Isa yan. Numero 1 yan. At yung concern ng mga Pilipino na may kinalaman sa sikmura. Yan, number 1 yan eh. Presyo ng mga number pangunahing 1 yan, bilihin. dapat, oo. Pero ngayon, yung corruption ang number 1. Ha? Oo, nauna yung corruption eh. Ibig sabihin, ganun katindi talaga. Meron kayang meron yung hinahanap natin, kumbatsero, yung follow up, yung follow through ng Pangulo sa kanyang pagbubunyag na ginawa do sa kanyang nakaraang SONA. Ay kakausap po tayo ng isang eksperto. Ngayon na ba, Paringet, o ikaw muna? Hindi, ngayon na kasi kanina pa siya. Kanina pa to eh. Kanina pa. Huwag na daw muna yung commercial. Sabi ni Yuel, paano ba? Mag-jack and point muna kayo ni Yuel. Mother, jack and point kayo. Hindi. Unahin na natin. Dahil ito ay Dean and Associate Professor ng University of the Philippines, National College of Public Administration and Governance ng UP Diliman, Concurrent Director for Research and Creative Work of the UP Resilience Institute. Ayan. Si Dean Christopher Berse. Ayan, Dean, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang morning din, Jerry and Ka Tunying. Napakabata niyo naman para maging Dean. Dean. Mukha lang. Ang unang-unang tanong po namin, ayan. ito Yung una. Napakatagal na po kasi namin tong pinag-iisipan at mabuti na lang isang expert, isang pantas pagdating po sa wika ang ating kakausapin. Ano po ba ang tama? State of the Nation Address o State of the Nation Address? Ayan. Una-una, hindi ako pantas sa wika. Tingin ko sa ordinaryong Pilipino, parang ano na lang yan butt of joke na lang natin, di ba? Pero sa totoo lang, wala na siguro halos pagkakaiba sa ating mga ordinary. So hindi nyo kami kagagalitan, Dean, kung sinabi namin kapag binanggit namin State of the Nation Address. Hindi nyo kami kagagalitan. Okay lang yan. Okay lang. Ayun niya yung Opo. Okay, narinig niyo po yung entrada namin. Ito po bahagi ng mga laman ng pahigan din ngayon tungkol sa mga surveys, mga opinion surveys na nagtatanong sa ating bayan kung ano ba ang gusto nilang marinig sa SONA ng Pangulo. Ang kapansin-pansin dito, ang number one na binabanggit na ng tao, corruption, ano? Yung fight against corruption. Dati, alam naman ng tao na may corruption at malala na rin ang corruption, pero dati number 3 lang yan. Number 3 o number 4 yan eh. Anong sa inyo ina-attribute po ito? Bagamat sabi nga nila baka naman impertinent question na yon, pero kayo po ang eksperto. Saan nyo ina-attribute itong ganitong resulta ng survey? Well, unang-una kasi ito din yung pumutok ng nakaraang taon, di ba? Hanggang ngayon, no, ito talaga yung pinag-uusapan na issue, no, sa bayan natin. So I think it's not surprising na yun yung gustong marinig din talaga ng mga tao. Lalo na si Pangulo din mismo ang nag-open up tungkol sa usapin na to, di ba? Sa mahiya kayo na SONA niya last year. So, I think that's expected na dapat siguro makapagbigay siya ng report card, I would say. Kung ano na ba ang nangyari dito sa corruption crusade na inumpisahan niya last year. No? Kasi alam naman natin lahat na tama kayo, matagal na yan, nandyan na yan. Kaya lang, yun nga, nagkaroon siya ng limelight, no, sa SONA last year. So I think yun din yung isa sa mga natural na aasahan ng mga tao sa kanya. Pero ayaw na daw do sa survey, sabi ayaw na ng
slogan. Kami parang naghihintay kami. Ano kaya ipapalit ng pangulo dun sa o isusunod ng pangulo dun sa mahiya naman kayo? Kung kayo ang kukonsultahin din, ano bang isasuggest ninyo sa pangulo? Siguro unang bida na niya kung ano bang nagawa nila, no? Na para mabawasan yung kahiya-hiya na mga pangyayari nung nakaraang taon. So siguro dapat pag-usapan ang alam ko halimbawa inaasahan natin na ibibida niya yung syempre yung ginagawa ng ombudsman, di ba? Sabi nila Ombudsman Crispin, parang over 200 yung active na investigation, no? So siguro ibibida niya yon. Pero I think ang hinahanap din ng mga tao is makita na dun ba sa active investigations meron bang malalaking big fish, lalo na yung mga nasa kaalyado niya dati, etc. No? So yun yung. And then syempre yung mga usapin pa rin tungkol sa pagkain, di ba? Yung mga hanap buhay, tingin ko yun yung magandang marinig din. Pero siguro hindi na slogan, tama kayo. I agree with you actually. At this point, fifth SONA na ito, panglima na, hindi na kailangan yung mga hindi na gaano magmamatter yung slogan, kundi talagang ang inaasahan ay yung ano na bang narating talaga o nagawa na kumpleto na resulta ng administrasyon, no, sa puntong ito. Ayun, yung resulta, pero meron bang tatanggapin ng ang tao? Ngayon po kasi, ewan ko kung naririnig nyo, hindi, ang pinapakulong nyo naman, mga kalaban nyo Ang pinapakulong nyo naman, ay mga kritiko o very critical sa administrasyon o nasa kabilang bakod. Meron pong announcement si Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nung last week, na mag-uumpisa na ang preliminary investigation laban po kay for plunder at ito non-bailable din yon kay dating Speaker Martin Romualdez. Pagkalipas po ng halos isang taon, ngayon pong magsosona uli ang Pangulo, may announcement na ganito na finally dumating na sa preliminary investigation stage yung kaso laban sa pinsan niya. Will it matter dito po sa SONA niya kung babanggitin man ito ng Pangulo? Well, tingin ko babanggitin nila yan kasi nga yan ang inaasahan din, no? Kasi ang perception talaga in the past years is that tama kayo, no? Yung mga hindi kaalyado ang madalas, di ba? Ang karamihan actually, no, ng mga nasampahan na ng kaso o umusad yung kaso ng mas mabilis. So I think makakaapekto yan in the sense na makikita ng mga tao kahit paano kung gaano kaseryoso. Although yun nga, the general perception at this stage is that mabagal yung naging proseso. Kasi ang critical sa mga ganitong, lalo na sa usapin ng accountability, no, kailangan mabilis at ang proseso at malinaw kung saan ba pupunta yung pagkakaso, no? Kasi the longer na it takes to file cases, the longer the investigation takes, mas lalong magkakaroon ng distrust, no? Magkakaroon ng mga tanong, syempre, ang mga taong bayan, kung gaano ba talaga kaseryoso, no, ang ating administrasyon para labanan ng korupsyon. Yun talaga, ano? Yun talagang inaabangan Kumbaga sa buong SONA, yun ang pinakabida. Pero sa SONA, karaniwan kasi sa SONA din, syempre yung state of the nation, parang ang hirap namang mag-SONA nang hindi ka magbabanggit ng iba pang mga accomplishments, mga projects na nagawa ng administrasyon. Bakit sa tingin nyo sa ngayon hindi na ganun ka-excited ang mga Pilipino sa ganung parte ng SONA? Well, tingin ko excited pa rin naman siguro, no? Siguro meron lang hahanapin yung mga tao doon sa issue ng corruption, no? Tingin ko, well, andyan pa rin kasi ang problema ng ekonomiya, 'di ba? Parang bumaba yung ating economic, yung GDP growth natin, no? In the past, sa current administration, last year yung pinakamababa na parang 4% lang yata yung growth rate, which is far below the 6 to 7% na pinangako niya na isusustain niya nung una niyang SONA,
no? So bumaba yan, so ng husto, so siguro pwedeng kailangan makita rin yun at marinig natin ano ba ang plano niya pa para mabawi, no, yung momentum na yon. Siyempre yung usapin din ng West Philippine Sea, I think that's important, especially yung recent na issue is yung problema with Philippine yung sa Chinese Coast Guard, usapin ng peace and order, I would say, no? I think yun yung gusto marinig natin mula sa ating mga kay Pangulo, no? Pero yun nga, there would be, kailangan maipakita niya yung ano pa yung mga last mile na kailangan habulin na efforts aside from the report cards, no? Within the next few years, ano pa ba yung pwedeng gawin? Kasi marami siya mga bagay din na pinangako noong 2022 pa, no, pag-upo niyan, na parang wala na, no, natenga na. Kagaya halimbawa, nung pinag-usapan dati pa yung National Land Use Act, diba? Matagal na yung natenga, o di kaya yung Department of Water Resources na sinabi niyang kailangan, lalo na ngayon na may kinakaharap tayong El Nino. Sa mga maraming bagay pa na pwedeng balikan, at siguro magandang pagkakataon din ito kung kaya niyang magbigay ng update sa mga yun. Sa natitirang 2 years ng administration, meron pa ba tayong inaasahang considerable na accomplishments dito sa last 2 years, lalo na yung iba kapag tinitingnan yung ganito, parang unti-unti nang nagiging lame duck president, lalo na kapag may umuusad ng sumusunod, lahat nakatingin na sa susunod na presidential elections. May inaasahan pa ba tayong malaking matatapos o accomplishment ang administrasyon dito sa huling 2 taon, Dean? Well, may mga kailangan pang tapusin, I would say, no? Pero siguro we might be surprised, 'di ba? Halimbawa, paano pag yung usapin ng anti-political dynasty. Isang malaking issue 'yan na I think interesado rin ang taong bayan, no? Ngayon, pwede niya tayong biglain at sabihin niya, okay, ito na talaga yung last na kumaga legacy na iiwanan niya, no? Pwede ganyan. Ang pwede pang syempre kailangan matapos pa on the side of the internal na ito, no, operations with the government, yung tinatawag natin na optimization, yung government reorganization. I think naumpisahan na yan since last year. And importante na matapos ito at magawa niya ito yung pwedeng gawin, no, within the remaining years, no, to optimize yung performance, yung public service delivery ng gobyerno. I think yun yung pwede nating asahan. Kala ko sasabihin nyo, baka i-announce ng Pangulo, ako na ang huling Marcos na uupo. Wala nang Marcos na tatakbo sa 2028. Parang ganun eh. No? Matatalo niya pag nangyari yun. Talo yung mahiya kayo, di ba? Pag ganun yung pronouncement. Tingin nyo, pagka ganun ang sinabi niya, ito na ang wala nang Marcos, meaning Marcos sa pamilya niya, yung immediate family. Kasi baka magreklamo si Aimee eh. Wag mo ako isama diyan, no? Baka sabihin niya, wala nang Marcos sa pamilya ko, at least sa immediate family, natatakbo uli sa susunod na mga halalan. Tingin niyo malakas 'yon? Yeah. Malakas yun, no? Sabi ko nga, that can be a legacy defining, no? Kung moment, kung talagang may sagawa niya yan in the remaining years of his administration. Malaking bagay yan. Paano naman si Kong Sandro? Siyempre yun. Yun nga. Kaya nga sabi, baka magreklamo din. Baka magreklamo din si... Kaya nga, ganun talaga. Siya tatay. Sacrifice. Siya tatay. Magsasacrifice, di ba? Ito po, last na lang. Sa mga... buong nakalipas na taon na to, kahit in fairness sa Pangulo, may mga efforts naman siyang ginagawa. Kita naman natin kung paano siya magtrabaho araw-araw. Tanungin natin ang Malacanang press corps at mismo mga taga-kabinete kung paano siya magtrabaho. However, ang pinakamalaking problema yata ng Pangulo, trust eh. Ang trust ng taong bayan ay mababa. Kahit gaano kaganda ginagawa ng Pangulo, nagdududa ang tao. Kung ano ba ang motibo niya rito, totoo ba to, paniniwalaan ba to, nagdodobo, halimbawa sa impeachment. Sabi niya, wala akong kinalaman sa impeachment, ayoko na impeachment. Pero ang galaw naman niya at ng mga kaalyado niya, ng anak niya, ng lahat, in support of the impeachment of the Vice President. Ang tanong, ano po ang
pwede pang gawin ng Pangulo para makabawi dito sa distrust ng maraming mamamayan sa kanya? Well, kagaya nga ng nabanggit mo, yung trust ay kailangan tapatan din ng gawa, no? At kailangan ma-reflect din yan dun sa mga kaalyado niya. Kasi ang nangyayari, yan nagkakaroon ng distrust. Then iba yung sinasabi ng Pangulo at iba din yung sinasabi ng mga kaalyado niya, no? At kapag nangyayari yan, syempre, nakikita yan ng mga tao at talagang magdududa ang mga tao. So kailangan tapatan, una, ng unity in terms of their messaging. No? Ano ba talaga? Para makita na merong okay, ito talaga yung focus at ito yung gusto ng Pangulo. At yun ay nasusunod. No? So, yung sa messaging dapat ay hindi magkakaiba yung kanilang posisyon sa iba-ibang issue, no? Sa impeachment, etc. and so on. Kailangan din tapatan ng gawa, no? Kailangan pag sinabi na ito yung gagawin in the coming months, in the coming the remaining years, dapat nakikita ng mga tao na may ginagawa ang gobyerno at makikita natin yun sa budget na inilalaan. Halimbawa sinabi natin na okay, iseryosuhin natin yung infrastructure, no? Flood control infrastructure kasi malaking bagay yan, naapektuhan niya yung pang-araw-araw na pamumuhay yearly, no? Ng mga tao, di ba? Even yung safety ng mga tao. So pag sinabing seryoso yan, then papasukan ng pondo at kailangan masigurado na merong accountability mechanism. Ideally, naumpisahan naman na yan sa DPWH, no? May engagement with civil society, private sector, etc. para masigurado na yung pera ay hindi masasayang. So siguro yun, no? Kailangan tapatan ng unified messaging, tapatan ng gawa, at kailangan tapatan ng budget para makita ng mga tao. At maniwala sila at makita nila yung kaseryosohan ng administration. Ganda nung sinabi niyo tungkol sa messaging. Pero hindi ba talong-talo ang administrasyon sa media? Well, ang mainstream media, we are trying to be as objective as we can. Pero sa social media, iba laban dun eh. Mahirap sa social media. Hindi ba lampasong ang administrasyon pagdating sa social media? Well, it's difficult to say. Makikita natin, parang pareho naman. Meron naman din silang social media following, di ba? May fake news siguro, din ba ang administrasyon? may pang fake news din ba ang administrasyon sa tingin niyo? Yun ang labanan ngayon eh. Siguro yun din yung pivot siguro. I mean, for the media side, no? Social media side ng administration, baka yun yung kailangan nila pag-isipan ng maayos in the last remaining years, how they can actually really communicate kung ano na ba yung nagagawa ng gobyerno at ano pa yung gagawin, no? Within the years that they have. Opo. Okay. Dean, maraming pong salamat sa oras. Saan ba kayo pupwesto mamaya sa panonood ng SONA? Sa bahay. Pupunta ba kayo sa Congress? Alam mo, sa opisina. Dean, thank you. Salamat po. Hindi ako nakaroon ngayon. Thank you so much, Dean. Sa ulitin. Thank you so much. Sa ulitin po. Si Dean Christopher Berse ng University of the Philippines. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa Maganda yung hirit mo kung ba't pero kay Dean. Bakit? May fake news din ba ang administrasyon? Matindi kasi ang fake news ngayon eh. Parang kailangan kapag may fake news ang kalaban, ipantatapat mo fake news din eh. Parang pero sa administrasyon hindi bagay yun. Hindi bagay at hindi dapat gawin. Hindi dapat gawin ng administrasyon. Kaya lang ang hirap. Sa totoo lang, ang hirap. Sa chismis lang, kumbachero yung chismisan lang sa kapitbahay. Ang hirap na hindi na makakaahon yung pinagchichismisan. Talaga. Kasi ang tagal na silang yan yung kapitbahay na yan. Kaya siguro nakabili ng ganyan yan. Siguro, kabit yan. Kabit yan. Gaganon pa. Tapos, pupukpok pa sa lamesa. Pag kinuwento sa kapitbahay, confirmed na yung usapan nila. At kinuwento sa susunod na kabit. Hindi lahat ng nakatingin. Pag labas nung pinagkamalang kabit, mabait pala, nagbibigay na, tapos maayos palang. Hindi mo na ngayon mabaklas. Hindi, kabit ka eh. Nung pinag-usapan namin, kabit ka eh. Saka nagpasa-pasa, parang ang dating dahil marami, confirm. Ayun na. Confirm yan. Confirm yan.
Ganon. Yun ang problema ngayon sa fake news. Yun talaga. At yan ang problema ng administrasyon. Kaya yun ang naitanong ko kanina eh. Meron din bang fake news ang administrasyon? Parang panlaban sa kanila. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Paringat, take it away. RH number 1. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang buhay ay sasaya basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. I am Rexeline Ann Cabaltero Reyes. I am a practicing health professional here in Ontario, Canada. Let's go to MX3. Paano siya nakatulong? When I tried MX3, aba! My body loves MX3. Magiging mommy ka na after ng shift mo. So I really need that push and help from MX3 capsule, which makes me a better me. MX3, dito ako bilib.
Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Balita kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, July 27, 2026. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Korupsyon at mataas na presyo ng pagkain ang ungunang isyung nais tugunan ng mga Pilipino sa SONA 2026. Ikalawang regular na sesyon ng 20th Congress, bubuksan ng Senado bago ang SONA ni PBBM. Ombudsman, target bantayan ang proseso ng budget laban sa magic allocation. BP Sara, nauna kay Mayor Leni Robredo sa hypothetical 2028 presidential match-up ayon sa survey. Senator Ping Lacson, may bagong ebidensya sa double billing ghost project sa Taguig. At DNR, itinanggi ang pesticide gas sa viral video sa protesta sa QC. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Bago ang detalye ng mga balita at ang report ng ating mga RH reporters, mamigay muna tayo ng pera dahil may nanalo na! Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Babcon Purple Eternity. Sharon, go go go! Anthony, Jerry, handa na nga ang lahat para sa State of the Nanay address ngayong umaga. Dahil itong si Nanay, eto, nakbihis pa ng puting damit para sa kanyang State of the Nanay address. Anong gusto niyo sabihin sa Presidente? State po. Gusto ko sa Presidente na sana kaming mga senior, hindi man kami umasa sa konting social pension. Gusto po namin, sir, na meron man lang po kaming kahit na mapapasukan na konting hanap buhay. Makapagtrabaho pa ang mga seniors. Lalo na't malalakas pa. Malalakas pa. Nanay, ilang taon na po kayo? Ilang taon na ba? 68 po, sir. Hindi halata. Hindi halata. Parang 67 lang. Oo nga. Ano ba yung ID na yan? Ba't may ID si Nanay? Si Nanay ay miyembro ng ano po ito, Tupad? Opo, 15 days po. Tupad. Kaya ito po, kahit anong kaya pa naman. Ano po ginagawa nyo? Sumama po ako. Nagwawalis po kami sa kalsada, sir. Meron pero pa pala yung walis. konting oras. Opo. Ilang oras po yun? 2 oras po. 2 oras sa loob ng 15 araw. Opo. Opo. Magkano po ang sweldo sa isang araw? Sir, ang ano po sa amin is sa 15 days, bibigyan po kami ng 11,025 pesos. Bakit may butal po? Hindi po ba kanyan? Hindi po ba magkano po ba talaga ang usapan diyan? Yung walang bawas muna, yung walang bawas. Ay nawala audio. Sherwin, nawala ng audio. Nawala ng audio. Paulit. Yan. Ayan. Go. Sherwin. 1,000, sir. 11,000. Bawat isang araw, magkano dapat? Po ng 7. Hindi ko rin ang wala kanya. 700. Teka. Sandali po. Sumasapaw. Nagloloko. Parang pakiayos nga ang audio natin dahil may sinasabi si Nanay May pumapasok na ibang nagsosone. Okay. Nanay, narinig niyo po kami?
Ano pangalan nyo, nanay? Ayan. Adoracion de Vera po. Ayun, si Nanay Adoracion, pumasok na ha. So magkano ulit per day yung, Per day, magkano yung per sa tupad day? ninyo? Alibigay po sa amin, sir, is 15 days. Pumapali po kami ng 700. 700 pesos per day. Ayun. So sa per day, 2 hours na pagwawalis. Opo, Kung- alas 6. paano po kung Balik po kami ng alas 3. paano po kung wala na kayong mawalis? Problema yun. Magkalat na lang wala ulit po. Sa bahay kasi 15 araw lang po ang bigay sa amin. Pero kung Di ba niyuyug-yug yung mga puno? Hindi naman. Hindi naman. Yung mga dahon, Ikaw tapos naman, wawalis. Sherwin, no? Hindi ka hinampas, Sherwin. Ikaw Po, naman, no? Ano lang po yung nandyan sa tabi-tabi ng kalsada, yun po ang aming wawalis. Ligpitin nyo na rin yung mga ibang tao sa kalsada. Para naman. Ayos, sige. Sino pa po ito mga announcer sa DZRH tuwing umaga? Siyempre po, Deo Makalma at Anthony Taberna. Mapanoon hanggang ngayon, ito po, DZR. Yun! Mga si Eng-Eng. Maraming Pio. Mamaya pa si Deo Magalma, si Jerry Baha pa lang. Saka si Anthony Taberna. So, itong aking natanggap na biyaya, yung tuloy ito po nasa- ay bibili ko po ng aking gamot muna dahil Ayun, transplant pambili po na. ang aking mata. Okay. Kaya maraming salamat po. Alam ko marami kayo natutulungan araw-araw. Opo, salamat Maraming din po sa salamat inyo. Maraming salamat. Kailangan masagot ko rin yung ating word of the day para makuha yung ating needs, yung component. Stay. Yun, Steg. Mabutit na alala. Dahil dyan meron kang sinabi needs, yung kanina. component mula sa Astron. Ayan na, alagang Astron, yung alagang pangalan. maasahan. At syempre, bangong kablut hatid ng damit ng inyong mga damit kapag ginamitan ng Charm Popcorn Purple Eternity, isang nilibong bulaklak na bango. Amoy sa Charm Popcorn Purple Eternity at yet, meron ka rin DZRH T-shirt, kaya pinakabago DZRH T-shirt Plus. Meron ka rin grocery mula sa ECF at DZRH. Ano masasabi mo, Naning Adorasyon? Maraming salamat po sa inyo at aking ipinapadalangin ito na sana darating ng araw na makakamit ko ang DZRH. Lalong-lalo na po ito, yung aking transistor is nagkrug-krug na. Ito na, may kapalit na. Ayun, may kapalit na. Thank you very much. Salamat po, Nanay Salamat Adorasyon. at syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces lagi tumutok sa DZRH. Baka na sa sunod dating winner sa DZRH Mahal Cash promo kasama ang Charm Purple Eternity RH number 6. Serving Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:26 ang ating oras. Nakapila pa ang ating mga komersyal. Pero unahin natin ang RH reporters. Yun munang Host. laging kasama ng Pangulo. Yan. Laging kasama ng Pangulo para patikimin tayo. Ano bang mga nasilip niyang nag-practice kahapon. sinulat ng Pangulo sa kanya at narinig nila sa practice nung hapon nagpa-practice ang Pangulo. Mamaya papasadahan din natin ang sitwasyon diyan sa QC, Kongreso mismo. sa Kongreso, sa Senado at iba pa. Iba pa. Ayan. RH14, Let Narciso, coming let! Let. Teka, may pumapasok. Hindi makapasok yung ganda. Ayan, let. Ayan, okay na. Ayun, nadali. Go! Bagamat may patikim ng practice ay tahimik pa rin ang Malacanang sa kung ano ba talaga ang lalamanin ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Hanggang kagabi ay nag-uusisa ang Malacanang Press Corps kung gaano ba kahaba ang SONA speech pero walang tugon ang palasyo.
At pero gaya nga ng nabanggit ni Pangulong Marcos sa ambush interview nitong weekend, bukod sa accomplishments ay inaasahang kasama sa mga ibibida ng presidente ang naging pagtugon ng administrasyon sa mga hamong dulot ng tinawag niyang external forces. Matataang kamakailan ay kinilala ng Asian Development Bank ang Pilipinas bilang isa sa mga bansa sa rehiyon na may pinakamalawak na polisiya laban sa epekto ng gulo sa Middle East na nagdulot ng pagsirit ng presyo ng langis. Sa report na The Impact of the Middle East Conflict on Asia and the Pacific, lumitaw na to sa 8 kategorya ng economic responses ang ipinatupad ng bansa matapos bumaba ang regional growth forecast sa 4.7% noong Abril. Ang mawak na tugon ng bansa ay kinabibilangan ng pagbibigay ng fuel subsidies sa halos 1 milyong PUV drivers, magsasaka at mangingisda kasabay ng pagpapawak ng cash transfer programs na umabot sa mahigit 4 na milyong pamilya. Lahat ng mga inisyatibong ito ay nakapaloob sa uplift framework na sa ilalim ng Executive Order number 110 na nagdeklara ng State of the National Energy Emergency. Maging doon sa sino ba ang tumahi ng barong na susuotin ni Pangulong Marcos at ng Filipiniana ni First Lady Liza Marcos ay wala pang ibinibigay na detalye ang palasyo ka Jerry Catuñon. Secret, masyadong para siguro surprise. Pero earth-shaking daw, magiging earth-shaking daw itong talumpati ng Pangulo. Ikaw matagal ka naman nang nandyan sa earth, sa Malacanang, Let. Ano yung suspecha mo? Ano yung hinala mo na pwedeng maging laman na earth-shaking? Alam mo, ayoko ring pangunahan. Ayan. Yan, gaya nga ng sabi ni Yusek Castro. Dahil actually, yung earth-shaking na term ay hindi galing sa palasyo. Yan ay tanong ng miyembro ng MPC na kung may aasahan ba tayong earth-shaking dun sa talumpati ng Pangulo. Na ang sagot ni Yusek Claire Castro ay lagi namang ganoon. So, yun. Kasi baka sabihin natin na, may earth-shaking. Tapos, hindi naman ganun pala. Hindi ganun ka earth-shaking. Saka yung earth-shaking, depende sa nakikinig yan eh. Depende sa nakikinig. Pero may nag-message sa atin, taas daw ng headroom mo. Oo nga pinacheck ko nga kanina, okay na daw Taas daw. Mas malaki daw ang exposure ng puno eh. Pinapakita yung puno. Anyway, hintayin namin yung mga update Let sa pag-monitor mo sa kaalawan ng Pangulong Bongbong Marcos. Thank you! Thank you! Para sa SONA 2026, ito si Let Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Let! Standby, Milk Regunan, Val Gonzalez, Giselle Recaport. Sino pa? Lahat na. Sino pa? Edniel Parosa. Tina Nolasco. Edwin Duque. Yan. At iba pa. Kung sino-sino pa. Pangunahing balita. Kumbachero, ano yung sinasabi mo tungkol sa good news ng GSIS? Ako na naman ang... Di ba? Binubulong mo sa akin kanina Bubulong-bulong ka Tapos ngayon ayaw mo sabihin. Ako ba yun? May magandang balita? Yung ba sinasabi mo magandang balita? Para sa mga pensioners baka mo. Kaya ano ba yun? GSIS. At saka yung mga government employees. Yes. Ay, kagaling naman. Yan yung mas pinalawak, mas pinadali at mas pinalaki na GSIS Balik Ginhawa 2. Maganda yan Ano bang pwedeng ma-avail ng mga miyembro at ng mga pensyonado? Pwede sila makatanggap ng refund na katumbas ng hanggang 6 na buwang loan amortization mula December 2025 hanggang May 2026. Paano kung may arrears na yung loan? No problem. Pwede pa rin mag-apply kumbachero basta hindi pa due and demandable ang loan. Kaya sa ating mga GSIS members and pensioners, samantalahin ang pagkakataong ito. Mag-apply sa GSIS Balik Ginhawa 2 gamit ang GSIS Touch app. Mas malaking ginhawa ang hatid ng GSIS para sa inyo.
Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Sinabi ni PAGCOR Chairman and CEO Al Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa mga illegal gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Ang website po ay pagcor.ph/PAGCOR Guarantee. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Bachero. Sungit ano. Napapansin ko ang daming gustong maging healthy ngayon. Di ba? Exercise, vitamins, healthy food. Pero minsan, nakakalimutan natin yung isang mahalagang bahagi ng katawan. Alam mo kung ano yun? Ano? Ang tiyan. Tumpak. Kapag hindi maayos ang digestive system, maaaring maapektuhan yung overall well-being, kaya mahalagang alagaan ito araw-araw. Hindi lang kapag meron ng nararamdaman. Kaya magandang idagdag po sa daily routine natin ang BioPro. Dahil ang BioPro ay may 19 probiotic strains na nagtutulungan para po suportahan ang healthy digestive system at mapanatili ang balanse ng good bacteria sa ating tiyan. Hanapin ang BioPro sa Mercury Drug at iba pang leading drugstores nationwide. Available na rin sa inyong mga favorite online shopping platforms. BioPro ang inyong daily probiotic partner. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:34. This time check is brought to you by Champion na milyonaryo pa! Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulog. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start.
while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Califabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Califabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Califabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Califabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Califabcon, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa! Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Califabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Califabcon, amoy nakaka-joyful. Sona 2026 Adizia Rich Special Coverage. May mga nagpupumilit na ngayon palang kaaga na makatuloy-tuloy dyan papalapit sa batasan dyan sa Commonwealth Avenue. RH5, Val Gonzales. Kaminbal! Ilang minuto pa lamang ang nakalilipas si Jared Anthony ng tangkail itong niyang grupo
malaki-laking grupo na galing ng Timog Katagalugan sa Southern Tagalog Region ang pumagit-babit mo dito sa tapan ng Commonwealth Pavilion dito sa may Pinakabukana, sa may Pilcoa. Itong lane ito, may dinugol na sa kanilang isa dito sa may pinaka-outer lane. Pero biglang yung nandun sa may pinaka-likuran ko ay umiso pa na dito sa kalahati itong kahabaan ng Pilcoa. Kaya ang ginawa ng mga polis ay nagkaroon ng magandang solusyon at pinag-usapan ng Quezon City Police District itong mga leader na umatras at bumalik doon sa dating pwesto na binigay sa kanila dito sa may pinaka-outer lane. Itong lugar nating sinatatayuan Jerry Tantoni ay yung halos pinakabukana na ng pinaka-entrada ng UP Diliman dito sa Quezon City. Punong-puno na itong pinaka-outer lane, yung dating paradahan, itong mga sasakyan, yung jeep na patungo ng UP Ingkot, yung biyahe ng jeep mula rito sa lugar na ito ay di na nakakaparada dahil nagpapado itong malaki-laking bilang na ito. Alas 7 pa ng umaga kanina nang magsimulang sumugod dito sa lugar itong grupo ng Southern Tagalog Region. Ito yung grupo Jerry Tantoni na nagpalipas ng magdamag dito sa loob mismo ng UP Diliman na compound. Dito sila nagpalipas ng magdamag. Itong caravan ng Southern Tagalog na kahapon ay sumugod dito sa bahagi ng Department of Environment and Natural Resources. Ngayong umagang ito, ang kausap ko kanina yung kanilang leader, isang oras lang silang mananatili nito at pagkatapos ng kanilang programa dito sa lugar na ito, ay tutulak na sila patungo dyan sa bahagi kung saan man sila abutin dito sa may bahagi ng Commonwealth, patungo dyan sa may IBC Road. Kung sila ay mapapayagan pa ng malaki-laking bilang ng puwersa ng grupong ito kayo ay sumalima doon sa pakiusap ng Quezon City Police District. Nagkausap ng bahagya yung kanilang mga leader hanggang sa sumalima naman sila nagbumalik doon sa dati nilang posisyon, yung dati nilang lugar. Yung galing ka ng elliptical road. Ay nawawala. Ayan. Natataanan, tatlong lane na lamang yung natataanan nitong mga motorista. Dahil nga doon sa malaking bilang ito. Yung mga ibang pagpasamahan ng mga ito ay nasa nilang darating dito sa lugar na ito bago naman sila tulunang magtutok dyan sa bahagi Kamara de Representante dyan sa bahagi ng IBC Road, sila ay makakarating pa hanggang sa lugar na yun. So yun yung pinaka... Val, tinitingnan namin ang sitwasyon dito. So may mga nakakadaan pa. Okay naman, maraming sasakyan na yan yung lane na papunta ng IBP Road, ng Batasan. Yan bang likod mo na yan? Pilcoa yata ito. Nawawala audio ni Val. Maraming sasakyan, ano? Marami. Kwento, kumbachero, pagpasok ng Pilcoa. Pagpasok ng Pilcoa, yung papuntang UP. Papuntang UP. Papunta ng yung magsasanga. Direksyon ng Tantansora. Ayan. Tama, Val? Correct ko, ito yung pinaka-entrada mismo. Ito yung pinaka-entrada mismo nitong UP Diliman dito sa may Pilcoa, doon sa may footbridge. Yung pagpasok lamang ng Commonwealth Pavilion. Ito yung lugar na ito na unang sinugod itong mga militanteng grupo. Ito yung grupo na umaalma doon sa tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources. Dahil doon sa kanilang pagtungo kahapon, Jerry Tantoni, ay sinabuyan daw sila ng pesticide ng mga gwardiya ng Department of Environment and Natural Resources. Pero yan ay nilinaw na rin ng DNR ang kanilang binabanggit. Kahapon yun na Jerry.
Gagawin ba naman ng Kaya pala, kanilang kasamahan. sino kaya gumawa nun? Kaya pala medyo mainit ngayon yung mga militante na yan. Saka kan kumbachero, may statement na yata ang DNR, Val, di ba? Pero doon sa paliwanag ng Department of Environment and Natural Resources ay nagsasagawa daw sila ng misting, fumigation. Noong time na yun, doon sa loob mismo May ng fumigation. Meron daw fumigation at kung meron man daw silang nakitang mga usok na lumalabas ay dahil nga doon sa ginagawa nilang misting doon sa loob mismo ng DNR compound at hindi yon para doon sa mga militanteng grupo na nagpakalbo harapan mismo ng DNR kahapon ng tanghali, Jerry at Anthony. Val, panghuli na lang, kumusta yung kabila? Yung kabilang lane, yung galing ng Fairview papunta ng Quezon Circle. Kumusta traffic? Maayos na nadadaanan yung kabilang lane na Jerry at Anthony. Dahil itong lugar lang na ito nakakonsentrate, itong malaki-laking grupong ito na ang kanilang okupadong linya ng Commonwealth Avenue eastbound o yung patungo ng Fairview ay nasa 3 hanggang 4 na vehicle lane yung kanilang okupado ngayong oras na ito. Sa ngayon ay nagsasagawa ng programa itong grupo at kung matatandaan ng ating mga kababayan dito sa lugar na ito nung halos ganitong oras nung nakalipas na taong SONA ni Pangulong BBM ay dito sila nagsunog ng FPG nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya naman yung konsentrasyon ng Quezon City Police District ay naglagay ng malaki-laking bilang dito sa lugar na ito para tiyakin na hindi sila makapagsusunog dahil bawal ito sa mga umiiral na mga batas. Mula rito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue dito sa Pilcoa para sa SONA 2026. Ako si Val Gonzales, DJ una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Nakikinig pala sa ating kumbachero yung kabe-birthday lang na Sino? si Director Bobby Mailig. Ay! Nag-birthday si Director Bobby Mailig, hindi man lang nangumbida. Yun nga ang sinasabi niya. Ba't ka naman ganyan, Director? Director? Mailig na lang siyang makinig sa Dos por Dos dahil retired na. Retired na. Laban tayo Bobby dyan, Mailig. Director Bobby. Bobby! At ngayong araw na to ay birthday din, kumbachero, ni Undersecretary Aray Perez ng Department of Agriculture. Yusek Aray, happy birthday. At muli po, happy 112th anniversary sa Iglesia ni Cristo. Si Mark Johnson Nulod ay nagbe-birthday pala. Happy birthday, Mark Johnson. Binabati ka ng iyong daddy na si Chris Nulod. Ayan, tsaka si Kuya Nonong, Ariel Barros. Happy birthday, Chief. Si General Chris Olaso, kumbachero, ay birthday din sa atin at nakikibati din sa INC. Si Kuya Chris. Tsaka si magka-birthday pala si Kuya Nonong, tsaka si Jeremiah Barros, anak ni Professor Alex Barros. Bati na mo mismo. At si S. Ralph Lim ng Hikari Essentials, Skin Essentials, ay birthday din. Happy birthday, Ralph. Puntahan natin ang loob ng Kongreso, kumbachero. Ang Secretary General ng House of Representatives ay nasa linya po natin, si Spooting panama na SecGen ngayon sa kanya. Talaga. RH12, Milky Regunan, come in Milky! Paki-mute mo. Ayan na. Magandang umaga, Tuning at Jerry. Kung makikita nyo sa aking likuran, ito yung South Wing portion ng Batasan Pambansa. Dito usually, ginaganap yung pagpasok ng mga bisita, naka-red carpet. Pero kung inyong mapapansin, Jerry at Anthony, walang red carpet sa North at maging sa South Wing. Simple. Yun ang gusto ni House Speaker Faustino D. III at inihayag na rin, nabanggit niyong pangalan, House Secretary General Cheryl Garfield.
At Ikaw pero yun, sa kabila ikaw yung niyan, ang tinutukoy sabi nga namin, ni... Ako pala yun. Pandiinan yung Japorms mo ngayon eh. Oo nga Ano eh. sabi ni Sec Gen dapat Cheloy? makita ng ano. Ang sabi ni Sec Gen Cheloy, dapat ay simple. At kumbaga ito ay pakikisama rin sa mga naganap na mga krisis sa ating bansa at bawal ang long gown sa mga bisitang babae na pupunta mamaya. Talaga, ha? Oo. At simple lamang ang kanilang kasuotan dapat. Oo, hindi. Meron namang Filipino dress na pwede nilang suotin. At syempre, yung mga kalalakihan, gaya ng mga suot nyo ngayon, Tuning at Jerry, simpleng barong Tagalog. Nanghinga namin na reaksyon yung ilang mga mambabatas. Ang sabi nila, ay mag-ano daw sila susuot ng mga nakalipas nilang barong Tagalog na naisuot na rin doon mga previous SONA. Oo, para makisama rin sa panawagan ni House Speaker Faustino D. III na gawing simple ang pagdaraos ng State of the Nation Address. Ating Milky, talaga naman pwedeng ulit-ulitin yung barong eh. Nagtataka nga ako sa ibang mga congressman. Tuwing may okasyon nagpapatahi ng barong. Saan ba nila ilalagay yung mga barong eh? Unang-una yung lagayan lang ng problema pa eh. Sa bagay sila hindi nila problema. Totoo yan. Totoo yan, Tuning at Jerry. Kanina mahigpit ang nagpatupad ng seguridad dito sa vicinity ng Batasan Pambansa Complex. Lalo na doon sa mga papasok na sasakyan, mahigpit ang seguridad na pinatutupad ng House Sergeant at Arms. Pakibit dito yung mga personnel mula sa Philippine National Police at mamayang hapon ay darating na rin. Meron na rin advance na grupo ang Malacanang dito para magbigay naman ng seguridad kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayong umaga, ang magiging programa ay alas 10 ng umaga. Merong sabay na pagdaraos ng sesyon ang Kamara at ang Senado. Pero alam kong familiar na kayo dito, Tuming at Jerry. Open-close lang ito. Bubuksan, pero madali lamang at isasara uli para bigyang daan mamayang hapon. Alas 4 ang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala namang expected na palitan ng leadership, ano? Wala naman kasi lagi na lamang nasasabi na baka daw magkaroon ng change of leadership. Pero matagal na rin si House Speaker D sa kanyang posisyon at ang sabi nga niya ay siya ay mahikipagtulungan sa liderato naman ni Senate President Wing Gatchalian para ma-focus at maiusad yung mga panukalang batas na natitira ng Marcos administration. Pero yung si Mika Swansing daw papalitan na as Appropriations Committee Chairman. Wala akong wala akong balita pa doon, Tuning, pero malalaman natin yung pag nagsimula na yung budget deliberations. Kasi after ng SONA ay gagawin naman ngayon ang pagtalakay sa 2027 General Appropriations Act. Ito ay dadaan sa House Committee on Appropriations. At malalaman natin yan kung si Congresswoman Micaela Swansing pa rin ang siya magiging chairperson. Sa SONA mismo, Milky, wala bang pagbabago sa oras? Baka kasi 7, total ready naman na lahat. Gawin na natin. Alas 11 na umaga. Mag-SONA na tayo. Para wala na uwian. May lakad ka, Jerry? May lakad si Jerry alas 11. Required ba na hapon yan? Required bang alas 4 talaga? Hindi ko alam pero nasa ating yatang saligang batas na alas 4 ng hapon ang SONA. Hindi lang ako sigurado pero sa mga nakalipas natin mga coverage kayo rin talagang alas 4 ng hapon ginaganap ang SONA. At umaga yung joint session naman ng dalawang kapulungan. Asa Malacanang na lang yung Pangulo tapos andyan din lang kayo tapos alas 4 din niya gawin. Pwede ba? Naka-zoom, via Zoom na lang? Pwede. Actually, pwede yung Jerry at Anthony para hindi masyado na rin yung ginagawang preparasyon. Paghahanda sa pagdaraos ng SONA. Kasi ginagawa yung preparations months dito sa Batasan Pambansa. Tapos may mga final run-through a week before SONA. Pagkatapos ay ilang oras lamang gaganapin ang State of the Nation Address. Pero siguro, hindi sa kinukonsidera yan dahil patuloy naman every year yung ganyan mga preparasyon. Thank you, Milky. Thank you. Maraming salamat. Magandang umaga, Tuming at Jerry para sa SONA 2026
Ako si Mildred Gunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Pero alam mo, kumbachero, natatawa lang tayo. Yung mga tanong na yun, tanong ng ating mga kababayan yun eh. Pwede bang ang SONA, hindi lang kay Pangulong Bongbong Marcos pati sa mga susunod, pwede bang doon na lang sa Malacanang mag-originate yung broadcast? Tapos kung gusto nilang nandun sila sa mga congressman, nandun. Ang mga senador nasa Senado. Maglagay lang malaking maglagay monitor. lang ng monitor. Nagagawa naman yun. Tapos kung gusto nilang makitang palakpakan, magpalakpakan din sila. Pwede namang yung ambient Para sound wala ay- ng traffic, wala nang wala naisasarang nang- kalsada. Wala nang pulis na pagod ka tutulog dun sa... At yung mga residente dyan sa lugar na naapektuhan, hirap na hirap sila. hirap Trisona. na. Kung saan umiikot. Talaga. Tapos yung mga ralista, kawawa naman. Oo. Ang layo-layo pa ng pinagagalingan. Baka sakali, i-consider na ninyo yan. Consider nyo na yun. Zoom out na lang. Sona 2026, a DCRH special coverage. Ay. Baka may mga kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Na available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, Mag-cherry loom pre-painted ka na. O yung Kulyat Bridge pala, dyan sa may Congressional Avenue, binuksan na in-inspection ngayon. In-inspection ni Secretary Vince Dizon at ni Mayor Joy Belmont. Yun nasunog, kumbachero. At Okay na, yung daw okay light na. vehicles ay pwede nang dumaan starting today. Ayan, buti naman. Ang tanong, babalik ba yung mga nakatira sa ilalim? Iyon ang tanong. Yun Dapat hindi na payagang makabalik pa ilipat doon. na lang sinasama sa... Ang dami namang housing projects sa QC ngayon. Oo, yung mas safe na lugar. May mga partnership ang Quezon City Government at ang Department of Housing. Secretary Ping Aliling, magandang morning! Sa gitna po ng mataas na presyo ng gasolina na mukhang tataas uli bukas. Ang pagtaas po ng demand magkano ba? ngayon ng electric vehicle tulad ng Cherry Tiggo REV. Ang Cherry Tiggo REV ay isang 7-seater plug-in hybrid electric vehicle o PHEV na nakapagtala ng best-in-class fuel efficiency rating na 84.28 kilometers per liter of gasoline equivalent matapos ang fuel eco run na isinagawa ng Department of Energy noong 2025. Nauna po ang Tiggo REV sa mga sasakyang sinuri sa mga kategoryang plug-in hybrid, diesel at gasoline. Ang Tiggo REV ay may 1.5 liter turbocharged engine at may pinagsamang electric and hybrid driving range na hanggang 1,400 kilometers sa isang full tank at charge. Oy, Kuya Banoy Lopez, sa halagang 1,578,000 pesos, pwede ka nang magkaroon ng reliable at matipid na 7-seater SUV. Ayan. Ang Cherry Tiggo REV at ano pa hinihintay nyo? I-test drive na yan! Test drive na yan! Paring Het, take it away! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Ngayong 87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa. Dahil tayo ay Pilipino. DZRH. 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Ngayong 87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas.